All of us. Pag tinanong mo, gusto nating sumunod kay Lord. Pero aminin natin o sa hindi, lahat po tayo, no exemption, na hindi po talaga 100% ang ating pagsunod sa Kanya. Minsan sa isang araw, meron pang ang araw na hindi natin siguro naisip ang Panginoon or sundin siya. Most of the time, ng buhay natin, we fail. Hindi po ba tayo nagkasawa sa pagiging Kristiyano? Pagiging Kristiyano na mataas, mababa, malakas, mahina, Kristiyanong holy, Kristiyanong makasalanan, Kristiyanong ganado, Kristiyanong walang gana. Sabi nga kanina ni Pastor Nicky, naging religious na lang po tayo. We're just doing this religiously. We call ourselves born-again Christian, but the reality is, para lang nagpalit tayo ng relihiyon. Ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay option lang. Dagdag pogi points lang sa pagiging Christian. Hindi siya naging priority, hindi siya naging talagang totoo sa mga puso natin lahat. Well, given, maiintindihan po natin yan. Sabi nga kanina ni Pastor Nicky, buong October, may explain po yan. Ngayon, papahapyawan ko na rin po ng onte. Ang ating po pag-aaralan ngayon is obeying Christ courageously. Courageously, nang may katapangan. Bakit kaya kailangan pang magkaroon ng courageously, susunod lang naman kay Lord, bakit kailangan may katapangan pa? Ayan po ang ating pag-uusapan. Tayo po munang lahat ay umukot, manalangin, hilingin natin pagsama ng ating Panginoon. Lord, marami pong salamat, O Diyos. Dahil sa sobrang pag-ibig niyo po sa amin, hindi niyo po hinahayaan, O Diyos, na kami po ay lumaking Kristiyanong walang alam, bagkus you desire for us, God, to be matured in Christ, to receive your revelations, O God. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga pagkakataon na hindi nyo kami sinusukuan. Thank you, Lord, for the times na kami po ay hindi nakakasunod sa iyo, nagkakamali, nakakalimutan ka namin, but you never fail, Lord, to reach us out. Thank you, Lord, hindi nyo po kami hinayaan na tuluyang malugmok. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na ibinibigay ninyo na kami matuto. I pray for my brethren right now under the sound of my voice to prepare, Panginoon, ang bawat puso at isipan ng bawat kapatid ko sa pagpasok ng iyong salita. I rebuke any spirit, Lord, na spirit of rebellion, spirit of hardening heart, O Lord. Hayaan niyo, Panginoon, na ang inyong salita ay dumaloy ng matiwasay tulad ng isang river na umaagos, Panginoon. Marami pong salamat. Kayo pong maluwalhati. Kapahayagan nyo lamang ang marinig sa inyo pong lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Halos lahat naman ng Kristiyano gustong sumunod sa Panginoon. Amen? Sa landas na hinanda niya, sa mga utos niya. Pero bakit kaya tila napakahirap itong gawin? At iilan lamang ang talagang makakasunod? That's the reality. Ang hirap kasi sumunod kay Lord. Ang dami niya kasing requirements. Sabi nga ni Pablo, di ba? Pag gusto niyang gumawa ng mabuti, yung hindi mabuting hindi niya gusto, nagagawa niya. Ganon tayo eh. Ganon tayo dati, baka hanggang ngayon pa. Ba't kaya ganon? Kabaliktaran lagi yan nasusunod sa atin. Ayan. May kasama po ba akong gustong malaman ng kasagutan? Ayaw nila. No, Pastor! Okay na ako sa ganito. Madali lang yung ganitong buhay. Madali lang yung ganitong pagiging Kristiyano. Mantakin mo, Pastor. Magsisimba lang ako kung kailan ako gusto. Gagawa lang ako ng mabuti kung kailan ko gusto. Hindi ko iniisip kung nasusunod ko ba ang Diyos. Wala akong konsensya kung nakakagawa ako ng kasalanan. Basta Christian ako, Pastor. Basta born again ako, Pastor. Ang mahalaga nito, Pastor, sa langit ang punta ko, Pastor. Sure ka ba, Pastor? Many Christians have been deceived ng demonyo na sinasabi na okay lang yan. Okay lang yan, ha? Okay lang yan. Basta Christian ka, tinanggap mo si Lord, okay na yan, ha? Wag mo nang nasain na malaman pa yung mga revelation niya. Okay lang yan. Basta kilala ni Lord ikaw. Alam ng Diyos yung puso mo. Huwag mong pansinin yung mga sinasabi ng pastor sa simbahan. Ang mahalaga, sure ka. Ganyan po tayo binubulag ng demonyo. Ginagawa tayo complacent.
na Kristiyano. Sinasabi okay lang yan. Ay kung okay lang pala yan, edi sana wala nang napakarami pang mga binilin ng Panginoon. Ay kung okay lang pala yan, edi sana lahat ng born again Christian, matatatag ang buhay. Sana kung okay lang pa talaga yun, kung sana lahat ng Kristiyano is lumalakad talaga ng matagumpay, lumalakad ng tuwid na landas, aminin mo sa hindi. Sa bawat kasalanan na nagagawa natin, oo, pinatawad tayo ng Diyos. Pero ramdam na ramdam mo yung kabigatan. Ramdam na ramdam mo yung pagkalayo mo sa Panginoon. Ramdam na ramdam mo yung pighati. Ramdam na ramdam mo na parang nawawalan ka ng gana mag-pray, magsimba. Ayan. Ayan yung mga pag-aaralan po natin. Alam mo kung bakit? Yung sagot sa tanong na yan, bakit ilan lang ang talagang nakakasunod? Sinagot po ni Jesus yan. Sa Matthew 26:41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Ito po yung sagot ni Jesus. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ayan po, malaking kasagutan. Kung bakit kahit Kristiyano na po tayo, sablay pa rin ang buhay natin. Pagkatanggap natin sa Panginoong Hesukristo, binigyan tayo ng pangakong banal na Espiritu. Amen po ba? So all of us have received the Holy Spirit. Yes, okay. All of us have been born again. Okay, tama po ba? Lahat po tayo na born again, yes. But not all of us is living by the Spirit. Majority, sasabihin ko na, majority ng Kristiyano, especially modern Christians, baka 80% pa, Christian, pero living by flesh. Mapapansin mo yung Kristiyano na laging init ng ulo. Makikita mo yung Kristiyano na laging bad trip. Makikita mo yung Kristiyano na ang bilis mag-fall into temptation. Makikita mo yung Kristiyano na puro ang sasama ng laman ng puso. Makikita mo ikaw mismo mga pagsabi niyan. Yung Kristiyano ka pero balisang-balisa ang utak mo, isip mo. Yung Kristiyano pero parang pinagtakloban ng langit at lupa. Yung Kristiyano na parang hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin niya, wala na siyang tiwala sa Diyos. Pero Kristiyano siya. Born again siya. Sabi ni Jesus, the Spirit that we have received is willing. He's very willing to lead us. He's very willing to take over our lives. He's very willing na dalhin tayo sa landas na inanda ng Diyos. He's very willing na ilid tayo sa pagsunod 100% sa inuutos ng Diyos. But the flesh is weak. And we can never follow God through the flesh. Huy, hindi natin kayang sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating laman. Our flesh is weak. Mamumuhay tayo sa ating laman. Namumuhay tayo sa ating mga nakikita, sa ating mga nararamdaman, sa paligid natin, sa sitwasyon natin sa buhay. Parang naging option lang ang banal na spirito sa buhay natin. Ito nga sabi ko sa mga worshipers kanina, naging option lang. Bago mag-praise and worship, set your spirit. Activate your spirit. Be in the spirit. Kasi mag-worship tayo. Sa bawat isa tuwing magsisimba, kailangan maramdaman natin ang presensya ng Diyos. We need to be in spirit. Parang nagiging option lang yung pag-lead, yung pagbuhay sa banal na spirito. Pag mag-pray tayo po ay pumasok sa presensya ng Diyos, set natin mga spirit natin. Doon lang ina-activate ang Holy Spirit. Pero yung the whole 24 hours ng buhay niya, the whole 7 days sa isang linggo, you can analyze yourselves. Sa isang buong araw, gaano katagal ka pinangungunahan ng banal na spirito? Sige, isip-isip. Sa isang buong araw, Pastor, mga 5 minutes. 5 minutes over 23 and 55 minutes. Pastor, unfair yun. Pagtulog, hindi dapat counted yun. Hindi po ako naniniwala doon. Sabi, ultimo natutulog, maaaring nasa banal na spirito ka. Pwede ba yun, Pastor?
Sabi nga lagi natin, nung pinag-aralan pa natin naman nakaraang linggo, Jesus Christ set an example on how to live in this earth. Bilang tao. Bilang tao na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Hindi, pastor, si Jesus kasi yun, anak yun ng Diyos. Yes, pero nung nabubuhay siya sa lupa, siya po'y 100% tao katulad natin. And Jesus Christ, 100% nasunod ng Diyos. Hindi natin magagawa. Okay, what is the greatest commandment? Tingnan natin, Matthew 28:18 to 20. Bago sabihin ng Panginoong Jesus yung go therefore, sabi niya muna sa verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Pinauna niya na yon. Sinabi na muna ni Jesus, ng lahat ng kapangyarihan, binigay na sa akin, sabi ni Jesus. Hindi lang niya tayo basta inutusan muna ng go therefore. Sinabi niya muna, your greatest backer, your greatest intercessor, your greatest high priest, si Jesus yon. Ako nasa likod ninyo, huwag kayong mag-alala. Sabi niya sa verse 19, therefore, the word therefore, hindi pwedeng mag-therefore na walang dinerforan. Tama po ba? Ang dinerforan niya, yung all authority has been given to me, sabi ni Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Pinangunahan ng therefore, pinalamanan sa dulo ng and surely I am with you always to the very end of the age. Yung command na yan, sandwiched. Sinandwich ng Panginoong Jesus yan. Alam nating lahat siyang greatest commandment na yan. Diyan pa lang sa nag-iisang utos na yan. Madali, mahirap. So Jesus Christ said go. Pero makikita natin, He said go, but wait. Sabi niya, go, but wait. Saan niya sinabi yan? Sa isang passage, sa Luke, same scenario. Si Lucas naman na nag-record. Sabi niya sa verse 46 ng Luke 24, in dulong-dulong chapter, he told them, this is what is written, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sin will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. 48, you are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised, the Holy Spirit, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Hindi niya agad-agad, sige, may utos na, pero magantay muna kayo. Wait for the power of God, the Holy Spirit. See that? Hindi niya basta lang sinabi na go therefore and make disciples. Hindi niya sinabi na humayo kayo. Pero sabi niyo, antayin niyo muna yung power ng Holy Spirit. Antayin niyo muna yung the promised Holy Spirit. Dumating po ba yung Holy Spirit? Hindi. Dumating on Acts chapter 2. Hallelujah! Hallelujah! On the day of Pentecost, nung dumating ang banal na Espiritu, this Peter na takot, this Peter na pabago-bagong isip, this Peter who denied Jesus 3 times, the same Peter, nung dumating ang banal na Espiritu, naging bold enough, the same day he preached and 3,000 got saved. Can you imagine if they did not wait? Tingnan mo to Kung nagmayabang si Pedro, sabi ng Panginoon, humayo na ako. Maapya talaga si Pedro. Buti na lang yung upper room, nakalock. Totoo, nakalock yun Nakalock ang upper room para wala talagang lalabas. Siguro kung di nakalock yun, may utos sa Panginoon. Kailangan nating sundin yun. By all means. Halika na. Anong ginagawa natin dito? Ba't tayo nagtatago dito? Halika na. Baka pag lumabas siya dun, nung makakita siya ng mga nanlilisik na mata, baka bumalik siya dun. But because they waited for the promised Holy Spirit and the power. Paglabas niya, they were so bold na wala na siyang pake sa sarili niya. Thank you, Jesus. Ganon din po sa ating mga buhay. Ang dami nating gustong gawin. Ang dami nating gustong subukan. Yes, wala naman pong problema. Pero kung hindi pinapagawa sa atin, wala pong saysay.
Ay, nako. Kaya minsan nakakapagod. Kaya minsan ang daming Kristiyano pagod. Ang daming Kristiyano wala nang gana. Ang daming mga ministers sawa na. Why? Kasi Christian na lang pero religion na lang din. Ang religion nakakapagod, nakakasawa. Tandaan nyo yan. Ang religion nakakapagod, nakakasawa. When God commands, hey, pakinggan mo to. Kapag nag-utos ang Diyos, He also empowers. Woo! Tandaan mo yan. Kapag nag-utos ang Diyos, siya rin ang nagbibigay ng kapangyarihan para magawa yun. Remember yung binasa natin kanina, the greatest commandment? Bago pa nga niya ibagsak yung utos, sinabi niya muna, all authority has been given to me. Sa dulo, sabi niya, and behold, I am with you till the very end of the age. Wala siyang ipapagawa sa atin na hindi niya muna tayo bibigyan ng kalakasan at kapangyarihan. Kaya ang daming churches pagod. Ang daming Christian pagod. Wala pa sa ministry, pagod na. Nasa ministry na, napagod na. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mahirap. Oo, mahirap yan. Pero binigyan ka ng banal na espiritu. Kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, He said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Hallelujah. Evaluate yourselves, church. Simple lang po itong mensahe natin ngayong umagang ito, maniwala ka sa hindi. Ang taong pinangungunahan ng banal na spirito, hindi mapapagod maglingkod sa Panginoon. Hindi magsasawa sumamba sa Kanya. Hindi mapapagod sumunod sa mga pinapagawa ng Diyos. Magbasa lang ng Bible, napapagod tayo. Gumawa lang ng devotion, napapagod tayo. Mag-pray lang na inaantok tayo. Tama mali? Everything that we do religiously, nakakapagod. Everything we do religiously, nakakasawa. But, if we are being led by the Holy Spirit of God, we can see Jesus. Church, look at Jesus. Nag-ministry siya for just 3 years. Siguro kung kasama tayo sa ministry ni Jesus ng 3 years, sasabihin mo, Lord, nakakapagod ka. Yung buong 3 taon na yon. Grabe, hindi uso Grab nun, hindi uso kotse nun. Buong 3 taon, nag-ministry siya, sunod-sunod, araw-araw. We can never accomplish what God desires for us to do using our natural man. Only through the Holy Spirit. Hey, this is about time, church, na ma-wake up ka sa realidad that being a Christian is not a matter of flesh and blood. Para kasi sa karamihan, para sa mga hindi sanay, when we talk about the Holy Spirit, we're talking about supernatural things. We're talking about mga mahimalang mga bagay. Sa Kristiyanong supernatural, Holy Spirit ay pinag-uusapan nila doon. Grabe yung church na yun, Holy Spirit, supernatural. Hello? Ang totoong Kristiyano, normal sa kanya na pinag-uusapan ng Holy Spirit. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na hindi mo alam ang Holy Spirit. At hindi ka namubuhay sa banal na Espiritu. So tingnan natin, the spiritual man versus the natural man. Yan na. So, saan po natin gusto bago tayo magsimula? Spiritual man or natural man? Sige, taas po yung kamay yung mga gusto maging spiritual man. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for those who are desiring to become a spiritual man. Yung mga di nagtaas, yung mga gusto ng natural man, di na po natin kailangan magtaas ng kamay. Natural na po yun sa atin. Natural nga. Tingnan natin ha. Ay, may natural man pala. Natural man. Natural na, natural. Narinig niyo ba yung phrase na tao lang, nadadarang, at natutokso din? Huwag mo kung tao lang ako.
Kahit na Kristiyano tayo'y mga tao lamang. Natural lang na tayo'y nagkakasala. Natural lang na tayo'y bumabagsak. Natural lang na tayo'y natatempt. Natural lang. Natural nga. Natural man. Tama po ba? Ito verse. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. But the natural man, hey Christians, the Lord is talking to you right now. The natural man does not receive the things of the Spirit of God. Oh, ouch, Lord! Ouch, Lord! Kaya pala ang tagal ko ng simba doon, Lord. Hindi ko nare-receive yung nare-receive nila. Hindi ko nakikitang wagas, yung nakikita nilang wagas. Hindi ko na-appreciate yung na-appreciate nila. Hindi ko naiintindihan yung pinagsasabi ng mga pastor. Bakit daw? Natural man. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Yung mga nag-isip-isip diyan kanina, yung mga pinagsasabi ko, foolishness. Repent na ikaw. Foolish, ano ba pinagsasabi ng pastor na yun? Nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things. Oh, I love it! A spiritual person can easily judge all things. Hindi po sinabing i-judge yung kapwa. It's not judging the kapwa. It's judging all things. Whatever is happening, you can easily discern what's happening. You know the situation. Kaya ang spiritual man, relax. Ang spiritual man, hindi na madaling magalit. Ang spiritual man, hindi na madaling pasukan ng negatibong pag-iisip at emosyon. Because he can judge all things. Yet he himself is rightly judged by no one. Super, kayo na habang pinapakita yung presentation ng tribute kay Pastor Lovie. Puso ko, super lungkot. Pero hindi na ako maiyak kasi hinanda na kami ni Lord. Hinanda na po kami ng Panginoon. Bago pa mangyari yun, hinanda na po yung puso naming mga intercessors ni Lord na talagang mangyayari po yun. Sabi ko nga nakakita na po ako ng Kristiyano na walang negatibo sa isip. Isa po yun, si Pastor Lovie. Sharean mo ng mga negatibo. Grabe! Para siyang may wall ng na hindi nag-penetrate sa isip at puso niya. Negatibo ay papasok mo sa kanya, ilalabas niya sa'yo positibo. Spiritual man pala yun. Bigla na lang tumatawag yun. Alam niya pag mga moment na biglang tatawag. Pastor, sabi ni Lord, tawagan kita. Grabe ka sensitive. Talagang matatamimik. Hindi mo na kailangan i-confirm na sinabi ni Lord kasi alam mo kailangan mo. Grabe. Alam niya, laman ng puso mo. Hahalukayin niya yun, parang papalitan niya yung, parang ayusin niya yung mga negatibo sa loob mo. Gagawin niya positibo yung laman ng isip mo. Para makita mo yung sa sitwasyon. Isa yun, si Pastor Lovie nung nakita kong ganun. At may mga nakita na rin akong iba. Na talagang mga hindi nagre-receive ng negative. Hindi naman sa hindi nagre-receive, pero iba na yung pasok. Sa atin, alam mo naman, tayo mga natural man dati. Pag may narinig tayong hindi natin gusto, talaga? Sinabi niya yun? Lintik lang, walang ganti. Eto sabihin mo ganito yun. Ang natural man, retaliate magaling mag-retaliate. Ang natural man, ang bilis mag-bad trip. Ang natural man, negatibo talaga. Ang bilis ma-offend. Ano mangyayari sa mga natural man na na-offend? Hindi na nagsisimba. Pinag-pray muna na mamatay yung kaaway. Balitaan niyo ako Kaya nga sabi ko nung preaching ko last Wednesday kung lahat po tayong mga Kristiyano, kahit dito lang sana muna sa LCC, mag-mature sa Panginoon, maging spiritual man talaga, ay nako, isang church na masaya, with harmony, with peace, with joy.
Wala nang pagkakakampi-kampi, wala nang pagkakabaha-bahagi, wala nang inggitan, wala nang siraan. Sabi ni Pablo, tingnan mo to, masakit ba kami magsalta mga pastor? Mas masakit magsalta si Pablo. Eh wala. Ang katotohanan pala talaga masakit pumasok kapag hindi ka pa sanay. Kapag hindi mo patanggap ang katotohanan, masakit ang pasok. Uy, hindi tayo sanay eh, tama? Unang masakit pa yung dating yan. Pero pag nasasanay ka na sa katotohanan, naranasan nyo na ba mag-gym? Kaming mga gym buddies. Hindi po, nasayang po yung isang taon na subscription ko sa gym. Kami ng mga talagang bodybuilders kasi, pag nagsimula kami magbuhat, ang bigat. Ang sakit, di ba? After ang sakit. Pero the next na buhat namin, masakit pa din. Pero after ng mga ilang yung binubuhat namin ng mga 200 kilos, ng mga binibench namin 200 kilos, banda-banda ron, wala na. Gusto mo nang dagdagan. And that's the truth. Pag masakit pa ang pasok sa'yo ng truth, kasi hindi ka pa sanay. Woo! Hindi pa tumatalab. Ayan yung tawag natin, di ba? Hindi pa tumatalab eh. Pero pag sanay ka na sa truth, kahit gaano kasakit yan sa iba sa'yo. Tama. Di ba sabi ng Panginoong Jesus, today, you will know the truth, and the truth shall set you free. Hindi po, gusto natin lumaya, pero sa totoo, hindi po ganong kadaling sa nakasanayan mo. Masarap po ba yun? Hindi pa masarap yun, yung nakasanayan mo, tapos may katotohanan ka na makukuha. Si Pablo, ano sabi ni Pablo? 1 Corinthians 3:1-3, and I, sabi niya, church, brethren, hindi ko kayo makausap bilang mga spiritual. Grabe ka naman, Pablo. Ang tagal na namin Christian. Si Pablo na yun. Sabi niya, I could not speak to you as to spiritual people. Pag mga member niya, mga karnal, tataas ng kilis sa kanya. Ang tingin sa amin, mga baby Christian lang. Tagal-tagal na namin Christian. Kami nagtayo ng church, Tapos di mo kayo makausap. Yung sabihin, karnal kami, karnal? But as to karnal, sabi niya, yes. I cannot speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Kapag tinatamaan po tayo, nasasaktan tayo, wag po kayo magagalit kay Pastor Pao. Pwede. Ano lang po, yuko and realize, I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able. Grabe ka naman, Pablo. 20 years na ako Christian. Hanggang ngayon pala, gatas pa rin pinapakain mo sa akin. For you are still carnal. Yung question natin kanina. May Christian bang carnal? Wala. Yung kausap ni Pablo dyan, Christians. Tama, mali? Christians in Corinth. Ano raw ang ebidensya na carnal pa ang Kristiyano? Sa verse 3, anong sabi? For you are still carnal. For where there are envy, strife, divisions, alitan, sigawan, inggitan, among you are you not carnal and behaving like mere men? Ano sa Tagalog yun? Umaasa ka kayo na parang tao lang. Sabi mo sa katabi mo, para kang tao lang Aywan ko taka lang Pakinggan mo to. Sa carnal na tao, okay lang yun. Yung sabihin na para kang tao lang, tao ka naman talaga. Tama? Ibig po palang sabihin ni Pablo, ang totoong Kristiyano, hindi na tao lang. Sabi mo sa katabi mo ngayon, hindi ka tao lang. Hindi ka tao lang. Sabi mo sa katabi mo kabila, hindi ka tao lang. Hindi tayo basta tao lang. Hindi tayo tao lang. Tayo'y mga spiritual na tao. Oh, hallelujah. In Jesus' name, amen. Taas po yung kamay, yung gustong manatiling tao lang. Oh, thank you, Lord. Nagbabago na tayo ng isip.
Taas naman po yung kamay yung gustong maging spiritual man. Hallelujah in Jesus' name. Woo! Thank you, God. So don't behave like mere men. Huwag kang umasal na parang tao lang. Yung sabi ni Pablo. Ito na. Third part na po tayo. To be spiritually minded is truly a matter of life and death. Hindi mo matuturing na buhay ang buhay ng isang taong buhay na namumuhay na parang patay. So being a spiritual man, it requires to have a spiritual mind. Amen to ba? Ay, nako. Ilan po ang pagkatao natin mga tao? 3. Tama mali? We have the flesh, soul, and spirit. Kanina pinag-usapan na natin yung flesh. Natural man lives by the flesh. Okay po ba yun? Sa nakikita, sa nararamdaman, sa naririnig, that's natural man. But the spiritual man, namumuhay sa banal na spirito ng Diyos. Anong klaseng pag-iisip meron yan? Sabi sa Romans 8:6, for to be carnally minded is death. Those natural man, their mind is death. Paano mo sabing death? Hindi pa patay pero death na yan. Ang isip daw ng natural na tao, makamundong tao ay kamatayan. Which is true. Whatever you think, those negative thoughts, those sins, those rebellious thoughts, lahat po yan magli-lead sa death. Doubts kay Lord, doubts sa mga promise ni God, sa mga word ni God, it all lead to death. Ay, naku, tignan mo. Kamatayan. Dati punong-puno ka na sigla. Ngayon para kang buhay na patay. Tawag sa'yo zombie. Zombie Christian. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang zombie Christian yan. Totoo. There are Christians right now, those carnally minded Christians, their mind is death. Ay sabi nga kung ano laman ng isip mo, bumababa sa puso. Ay nako. So if death ang laman ng isip mo, babagsak sa puso mo, kamatayan din. At kung ano laman ng puso mo, ay siya namang ilalabas mo. Kaya pala ang negatibo mo mag-isip, ang negatibo mo kumilos. Puro kasalanan naman ang isip mo, lumalabas talaga. Puro sama ng loob laman ng isip at puso mo. It shows. Why? Because you are carnally minded. But to be spiritually minded, ano raw meron sa spiritually minded Christian? Life. Hallelujah. And peace. Ang isang spiritual man na spiritually minded, ang laman daw ng isip niya ay puro buhay at kapayapaan. Can you imagine? In your situation, marami kang problema pero may kapayapaan ka sa isip at puso. And that's a spiritual man. Why? Because he is spiritually discerned. He is spiritually judged. Sabi, he can judge all things. Makikita mo, mababasa mo yung sitwasyon. Oo, medyo struggle kami ngayon sa pera. Medyo struggle kami ngayon sa sakit. Medyo struggle kami ngayon sa mga kamag-anak, sa nanay, sa tatay. Pero I believe God is in control. Nakikita mo Nakikita mo na may pagkilos ang Diyos. At pinapanatag ng Diyos yung puso at isip mo. In the midst of your storm, can you look at Jesus in the midst of the storms? He is sleeping. Thank you, Jesus. The carnal mind is enmity against God. Kaaway daw ng Diyos. Huy! Ang carnal na pag-iisip ay kalaban daw, kaaway ng Diyos. So, kaya pala sinabi ni Pablo, renew your mind! For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Now, why is it important for us to live by the Spirit?
Bakit importante na ang Kristiyano nabubuhay sa Spirit? Why? Because it is the spirit of man that is open to fellowship with God. Hay nako, hay nako! Saan daw nakikipag-fellowship ang Diyos? Sa Spirit. Sa Spirit. Open with fellowship with God. You can never have fellowship with God through the flesh. You're worshiping God. Pero nasa flesh ka, nakapag-worship ka, hindi. Nakapag-worship ka, hindi. Question, nakapag-worship ka pag nasa flesh ka? Hindi. Tama, mali. Nung first time mong umattend ng church, wala ka pang alam-alam, wala ka pang kamuwang-muwang. Lahat sila nagtataasan ng kamay. Lahat sila umiiyak. Ba't ganun? Ikaw, nangyari? Nangyari. Hindi pa alam eh. Hindi pa alam. I remember, sinama ako dati. La Tita Cecil yata. Nag-born again sila. Hindi ko lang kung saan. Sa parang isang auditorium na ganun. Ganun, nagkakantahan, nagbabagsakan. Ito pa yung bago pa ako masabal na Pastor Dicky doon eh, sa Maligaya. Tawa-tawa ako. Tawa talaga ako. Babagsakan sila. Babagsakan. Tataas sila ng kamay, iiyakan. Tawa-tawa ako sa loob ko eh. Tapos pagdating sa akin, binabagsak ako. Yeah, bagsak-bagsak ako gal. Siyempre ako, lalabahan ako. Natitigasan ko yung dito ko. Diba? If we are in the flesh, we cannot understand the things of the Spirit. For us, it is foolishness. O kahit Christian ka na, ito na, Christian ka na, matagal ka na Christian, worshiper ka na. Pero pagpunta mo sa church, ang sama ng loob mo. May nakaaway ka sa labas. May nakaaway ka sa bahay ninyo. Di ka nakaset magpuri sa Diyos. Galit ka. Praise and worship na, mananatili. Lahat nag-iiyakan na, Lord. Ikaw kahit gustong-gusto mo magtaas ng kamay. Totoo, hindi. Totoo. I've been there. Done that. Kahit nag-gaano kawagas, kahit sino pang nagpapakanta. Kahit Hillsong pa yan. Totoo naman. I've been there. Nasayang yung sayang yung ticket. Totoo. Kahit sino pa, kahit si Darlene Check pa yung tumayo sa harap mo. Kahit siguro tagalangit pa mismo, mga anghel ang magpaawit sa harap mo. Kung hindi ka nakaset spiritually, you will never worship God. Tama, mali? God can never fellowship in the flesh. That's the reality. Pero pansinin mo to, nung unti-unti ka nang nag-yield kay Lord, unti-unti ka nang sumusuko kay Lord, unti-unti tinanggap mo ng Panginoon, you're acknowledging the presence of the Holy Spirit inside you. Gugulat ka na lang unti-unti. Oh. Talagang tumataas yung kamay. Totoo, hindi. Totoo. Sige nga, tanong mo sa sarili mo, when was the first time that you raised your hand in worship? Ay, maganda yun. Ayaw ko sa inyo kung naalala nyo yun, ha? Kasi hindi naman agad tataas ka ng kamay. Tama po ba? When was the first time that you raised your hand in worship? Ako, nung una, isa lang yan eh. Tapos after mga ilang linggo, ilang buwan, 2 na. Tapos level 3, isang kamay nakahawak na sa puso. Iba-iba na level. Hallelujah. Sabi po sa Proverbs chapter 20 verse 27, the spirit of man is the lamp of the Lord. Hey, searching all the inner depths of his heart. Ang spirito daw po ng tao, doon talaga siya nagdadwell. Hindi sa flesh. Kaya kahit anong basa mo ng Biblia, kung wala ka sa presensya ng Panginoon, if you're not in the Spirit, bali wala. Sa mga oras na ito, habang nag-preach ng salita ng Diyos, yung iba tanggap na tanggap yung salita. Yung iba talaga namang, grabe.
Grabe yung truth na binibigay ng Lord. Yung iba nako-convict talaga kasi talagang pasok Yung iba talagang alam na yung gagawin nagre-repent na, di pa tapos, nagre-repent na kay Lord. Pero yung iba nakanganga pa din. Di pa ba tapos? Ang tagal naman, pastor. Nasanay tayo sa religion ganun sa religion Sabi ko nga kanina, yung dating religion natin, di ba, parang sinehan, yung lumang sinehan, yung pag inabot mo yung tapos na yung kantahan nila, nakaupo ka na, ang gagawin mo lang, sisimulan mo lang yung susunod na, yung susunod hanggang doon sa kantahan. Pagtapos, alis ka na. Di ba ganun tayo dati? Kung saan ka lang umabot, feeling natin na pwede na yun. Feeling natin sa ginawa natin yun, na-satisfy na si Lord. Feeling natin sa ginawa natin yun, banal ka na. Di ba dati nagsisimba tayo para magbawas ng kasalanan? Hoy, magsimba ka naman. Bawas-bawas ka naman kasalanan mo. Those are religion mindset. Hindi tayo nagsisimba para magbawas ng kasalanan. In the first place, nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, lahat ng kasalanan mo, bayad na. Nagsisimba tayo para magpasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos na buhay. Purihin sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig sa atin. Nagsisimba tayo because we want to receive more revelation that's coming from God. Hindi rin tayo nagsisimba para ma-bless. Nagsisimba tayo kasi God has blessed us. Ayan ang mindset. Sabi sa Colossus 3:9, do not lie to one another, since you have put off the old man. Hinubad na raw po natin ang ating dating magkatao, kasama ng mga gawa nito. Okay, tanong mo yung sarili mo. Sarili mo na lang tanongin mo, wag na yung katabi mo. Hinubad mo na ba? Church, listen. Christianity is not a passive thing. Hindi passive. Ano yung ibig sabihin ng passive? Yung kahit wala kang gawin, mangyayari kusa. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, automatic, para ka pumasok sa, alam niyo, automatic na car wash sa Amerika? Wala, may ganito pa sa atin. Yung pagpasok mo, dire-diretso, babanlawan ka, tapos dadaan ka sa mga sabon, tapos dadaan ka sa banlaw, tapos dadaan ka sa maraming pumupunas na gano'n, paglabas mo, malinis ka na. Passive yun. Hindi po gano'n ang pagiging Kristiyano. Nung tinanggap mo si Jesus, dire-diretso lang, mabuti ka na, binabago ka na ni Lord. May spirit na ako. May fruit of the Spirit na ako. May gift of the Spirit na ako. Mabuti na ako. Hindi po ganun. Hindi automatic mangyayari yun. Diyan po sa may tense na ginamit dyan, you have put off. Sino raw po nagubad? Sino nagubad? And have put on. Sino nagsuot? Hallelujah, naiintindihan ba natin yun? It's not gonna happen automatically for us. Ito ang sakit ng maraming Christian. Nag-aantay na parang si Juan Tamad. Bumagsak yung bunga ng bayabas. Ang Kristiyano nag-aantay na, binabago mo ako araw-araw. Nag-inaantay na baguhin sila ni Lord, pero hindi niya inuubad. Hindi niya ninanais. Hindi niya ginugusto. And you have put on the new man. Ito, magandang revelation to, pakinggang mabuti. Who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. The new man na sinuot natin, hay nako, is according to the image of Him who created us. Hallelujah! Yung sinuot daw nating bagong pagkatao ay kung anong meron yung Diyos, meron din tayo. Kaya ang Christian talagang, ba't ka hindi gaganahan? Bakit ka hindi gaganahan? Ayun yung mga pag-aaralan natin sa susunod na linggo. Ay, ang saya nun. Ang saya nun! Ang totoong Christian, nanaisin marinig lahat yun. Spirituality is a choice. It's a choice. Sabi mo, it's a choice. You can stay a carnal Christian forever. Pwede kang manatiling natural man na Christian forever. Pwede yun, hindi? Pwede yun. Pag minalas-malas ka pa, pagdating na Panginoong Jesus, sabihin sa'yo, di kita kilala. Eh, di totoo naman. Eh, paano ka makikilala ni Lord? Nasa flesh ka. Nag-fellowship daw si Lord sa Spirit.
Isang beses ka lang pumasok sa spiritual realm ni Lord. Nung araw lang na tinanggap mo siya. God, I receive you, Jesus, as my personal Savior and Lord. 20 years ago. As hindi ka na nakikipag-fellowship kay God. All you've been doing are just religious activities. Akala mo, nakikipag-fellowship ka na kay Lord kasi nagsimba ka. Kasi nagbasa ka ng Bible. Kasi kumanta ka. Kasi nag-offering ka. You need to choose to live a spiritual life. The spiritual person is a product of free will. Hallelujah. Thank you, Lord. See that? Hindi tayo ginawa ng Diyos na automatic ka. Anak, Jesus, lahat ng tatanggap sa'yo. Automatic. Tanggalan mo na ng free will yung mga yan. Pag tinanggap mo yan, baguhin mo na automatic yan. Para wala nang kawala. Hindi po ganun. Alam niyo kung bakit hindi ganun? Sabihin niyo, bakit po? Kasi hindi ganun ang dinesenyo sa atin ng Diyos. Binalik lang tayo sa dating disenyo natin. Hindi pwedeng baguhin ng, hay nako. When God created us, God has already given us free will. Kaya hindi pwedeng nung na-born again Christian ka, tinanggap mo si Lord, i-alter ni Lord yung DNA mo. Teka lang alisin ko na yung free will mo kasi ito nagpahama kay Eva at Adan. Wala ka ng free will para hindi ka na magkakasala. Perfect na yung lakad mo. Hindi nga po ganun. The free will na meron tayo, kung maiintindihan lang po natin yan, isa po yan napakagandang regalo mula sa Diyos. Sabi sa Romans chapter 6 verse 16, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slave whom you obey? Ang hirap intindihin, no? Pastor, parang ano yan, wordplay yan. Ito po ibig sabihin yan. Kung saan mo daw ipinipresenta, inihahain yung sarili mo bilang alipin, ay nagiging alipin ka kung saan mo hinain yung sarili mo. That's the reality. Dalawa lang po yan. Whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Hey! Saan mo hinahain ang sarili mo? Sa karnal na pamumuhay na magre-resulta sa kamatayan? O sa pagsunod daw na magdahatid sa atin sa kaluwalhatian at katwiran ng Diyos? So totoo, ayan yung free will. Ayan po yung free will. Wala pong kasalanan na automatic lang din ginawa. Hindi po totoo yung sinasabi na, lasing po kasi ako noon, kaya ako nagawa. Hindi totoo yun. Alam mo pa rin ginagawa mo kahit lasing na lasing ka. Kahit nabangag ka, alam mo pa rin ginagawa mo. Imposibleng hindi mo alam. Pero ito po yung lagi gusto kong sinasabi ngayon. Kapag ikaw ay nabubuhay sa banal na Espiritu, ang Espiritu hindi ka po niya dadalhin sa isang bagay na hindi sa kalooban ng Diyos. Kaya imposible na ang taong espiritual ay mahahantong sa pagkakasala pa. Tama, mali? So all those times that we think negatively, all those times that we are doubting God, rebelling to God, all those times that we fall into sin, those are the times that we are willingly subjecting ourselves to sin. Hindi pwede passive. Kaya naman mga kaibigan na lang. Araw-araw po, ito po yung practical na gusto kong sabihin sa atin. Araw-araw sanayin po natin. Hindi naman po ganun kadali siguro talaga agad kasi sanayin mo araw-araw. Maglaan ka talaga ng oras sa isang araw kung saan talagang papasok ka sa presensya ng Diyos. Hindi naman po ganun kahirap yun. Manalangin muna. Basa ka ng Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, you will seek me and you will find me if you will seek me with all your... Hindi po mahirap hanapin.
So sa loob ng isang araw, ito nga yung sinasabi ko kanina eh, sa isang araw, baka nga wala pang 5 minutes, baka minsan wala talaga eh. So isanahin po natin sarili natin sa isang buong araw. Simulan mo muna 5 minutes. Kaya ako na-challenge ako ng gusto eh, nung sa word na binigay ni Lord. Yung sabi niya, nakukunin niya na si Pastor Lovie at ipagpapatuloy natin yung apoy niya. Talagang galing kay Lord yun eh. Talagang nakaka-challenge. Bakit hindi nakaka-challenge? Bago mawala si Pastor Lovie, binanggit niya sa amin yung routine niya. Ang routine niya, magpe-pray siya 1 oras sa isang araw. Magbabasa ng Bible, 1 oras din sa isang araw. So simulan mo, kung hindi natin kaya na 1 oras agad, simulan mo. Simulan mo. Sa pangarap. Simulan mo, 5 minutes muna, 5 minutes. Pasok ka sa presence ni Lord. Talagang pasok ka sa presence ni Lord with prayer. Pasok ka muna dyan, araw-arawin mo. O kinabukasan, samahan mo na ng pagkatapos mo mag-pray, samahan mo basa ng Bible. Hanggang sanayin mo. I-push mo yung sarili mo. Then after, devotion na. Kinig ka ng praise and worship song. Puro pinakikinggan mo, puro ano eh. Araw-araw, sipag lang. Sipag lang. Diba? Totoo naman. Hindi church, hindi po ako nagbibiro. Sanayin natin araw-araw. Unti-unti. Unti-unti. Ay, makikita mo resulta niyan. Makikita mo resulta niyan. Sa mga buhay mo. Totoo. And by then, makikita natin, the fire of God. The fire of God. Unti-unting nag-i-ignite na naman. Now, we can courageously obey Christ if we are living by the Holy Spirit. Magkakaroon ka talaga ng tapang na sumunod sa Diyos. Hindi naman po natin kayang bantayan ng isa't isa sa loob ng 24 oras. Tama po ba? Asawa mo nga, kasama mo na sa bahay, hindi mo pa mabantayan ng isang 24 hours. Tama mali? Totoo. Walang kayang magbantay sa atin. But if we are living by the Holy Spirit, kahit wala nagbabantay sa atin, nagagawa natin ang mga pinagagawa ng Diyos. Alam mo kung yung isa na hindi ko makakalimutan din sa sinasabi ni Pastor Lovie, na nagbibigay rin ng inspirasyon sa akin, lagi yan sinasabi, this is a work with pay. God is a good rewarder. Hello? Ay, ilang beses niya sinabi yan mula sa Old Testament, hanggang sa New Testament. Sabi niya sa Jeremiah 17, I, the Lord, who searches the heart and examine the mind, who reward the man according to the deeds he deserves. So kung gagawin natin yung inuutos ng Diyos nang walang takot sa buhay, ay nako. Ay nako. You will reap, sabi niya sa Galatians, you will reap what you have sown. Dito sa lupa, para nang sa langit. Do you believe? Totoo. Sabi nga, ang hirap kasi sa atin, kaya walang gana ang maraming Christian. Alam mo bakit? Nakatingin lang doon sa eternal life sa langit. Ewan ko, that's the reality. Gusto lang sa langit agad. Kaya walang gana sa lupa. May mukhang katabi mo, may gana, wala. Hindi, totoo. Ay, totoo. Kaya wala kang gana sa lupa, umaasa ka na lang sa langit. Asa ka ng asa sa langit, yun pala sa impyerno punta mo. Mas kawawa ka. Kaya nga ang pinakamaganda at pinaka-safe na gawin, alam niyo kung ano? Mamuhay ng parang langit sa lupa. Hallelujah! All ang restore ng Lord, ipamuhay na sa lupa. Thank you, God. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot, kapatid. Kasama mo ang Diyos. Yung sabi ni Lord, Lo, I am with you. Hindi kay Lolo yon, sa atin yun.
Lo, I am with you till the very end of the age. Sa'yo yun, kasama mo si Jesus. Pastor, paano kasama si Jesus? Nasa langit si Jesus. Through the Holy Spirit. He is with us. And the Spirit will give us power, love, and self-discipline. Conclusion, living a life that God requires and expects from us is not just difficult, hindi lang mahirap, but impossible. Hindi po mahirap maging Kristiyano, imposible. Imposibleng mamuhay ng isang Kristiyano. Hindi mahirap, imposible. Imposible kapag wala kang banal na Espiritu na nangunguna sa'yo. That's the reality of being a Christian. Kaya kahirap na hirap maging Christian. Kasi imposible talaga na maging Christian na hindi pinangungunahan ng Spirit. Sabi nga ni Jesus, and I will close in this verse, but Jesus looked at them. Sarap nun. Gustong-gusto ko yung phrase na yun eh. Jesus looked at them. Kumbaga, inisa-isa ni Lord muna yung mga disipulo. Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Palakpan nga po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. We thank you, Lord, for these revelations na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Binabalik kami sa katotohanan kung saan niyo kami nilikha, saan niyo kami tinubos. Marami pong salamat. I pray for these brethren, oh God, nakarinig lang yung salita. Naway magkaroon kami ng courage sa mga puso namin, Panginoon, na sundin ito sa araw-araw. Magkaroon kami ng desire, God, to be in the spiritual realm, Lord, maging spiritually minded Christian, maging spiritual man, O God, sa araw-araw na buhay namin. Dahil ito at ito lamang ang tanging paraan upang masunod namin ang iyong kalooban dito sa lupa, O Diyos. Marami pong salamat. Ang kapangyarihan ay binibigay mo sa bawat isa is available sa maghamit ng bawat isa. Thank you, O Lord. Marami pong salamat, O Diyos, nawang naming napag-aralan. Hindi po namin basta makalimutan. Paalala niyo po sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. To God be the glory.